Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Melchor, isang driver sa baryo ng San Jose sa Bicol Region. Matagal na akong namamasada rito sa amin. Ang sasakyang aking pinapasada ay minana ko sa aking ama na siyang naging sandigan ng aming pamilya. Nakatira kami ng aking may bahay na si Erlinda at ang aming anak na si Erica sa isang maliit na bahay dito sa baryo. Simpleng pamumuhay lang ang aming ginagawa araw-araw. Sa umaga, maagang nagigising ako upang maghanda sa aking trabaho. Aalisin ko muna ang takip ng sasakyan at lilinisin ito. Tsaka ko iikutin ng gulong upang siguraduhin na hindi ito bubungasin. Tinitignan ko rin ang kondisyon ng makina at battery bago isakay ang aking mga gamit tulad ng payong, tubig at merienda. Kapag tapos na ang lahat ng paghahanda, haharap ako sa aming munting altar at magdadasal sandali. Hahalik-halikan ko ang aking mag-ina bago umalis. Pagkatapos nun ay nasa daan na ako, nag-aabang ng mga pasaherong isasakay. Karaniwan, tahimik lang ang aming baryo sa umaga. Mag-aalas 7 pa lang kasi, kaya konti pa lang ang tao sa labas. Paulit-ulit akong dadaan sa bayan, magmumula sa simbahan hanggang sa terminal sa palengke. Minsan may sumasakay na nag-aayos pa lang ng kanilang mga paninda. Mayroon din namang mga estudyante na maagang pumapasok. Kapag wala nang naisasakay, doon lang ako tumatambay sa terminal kasama ng iba pang mga driver. Nagkukwentuhan kami habang hinihintay ang mga susunod na pasahero. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa pamilya, sa politika, at iba pang mga bagay-bagay. Kapag may dumating na bagong balita tulad ng aksidente o krimen, napagchichismisan din namin yon. Sa tanghali naman, dumadagdag ang mga pasahero, lalo na kapag rush hour, pagkatapos ng klase o trabaho. Maraming estudyante ang umuuwi ng bahay, samantalang patungo naman sa palengke ang iba para mamili ng mga sangkap sa hapunan. Dito na kumikita ng maayos sa mga driver dahil sabay-sabay ang biyahe ng mga tao. Bandang hapon hanggang gabi naman, humihina ulit ang biyahe. Karaniwan na lang ulit na nag-aabang kami ng pasahero sa terminal. Minsan kapag wala talaga, umuuwi na lang muna ako saglit para makasama ang pamilya. Kapag gabi na, delikado nang magbiyahe lalo na kung walang pasahero. Kaya limitado na lang din kami sa loob ng bayan. Ganito ang pangkaraniwang buhay ko bilang isang driver dito sa aming baryo. Kung minsan ay may masasabi akong mga kwento tungkol sa aking trabaho na talaga namang hindi ko malilimutan. Pagkalipas ng ilang araw, isang kakaibang pangyayari ang naganap habang nagbabiyahe ako isang gabi. Dahil sa tag-ulan, kakaunti lamang ang mga pasaherong nakasakay sa akin ng gabing yon. Malamig at madilim din ang paligid dahil karamihan sa mga poste ng ilaw ay sira na. Paulit-ulit akong nag-ikot sa bayan, ngunit wala talagang sumasakay. Sa huli, napagdesisyonan kong bumalik na lang muna sa amin. Mas mainam na makasama ko muna ang pamilya kaysa magpatuloy sa walang kwenta kong pag-iikot. Ngunit bago pa man ako makaalis ng bayan, may biglang lumapit sa akin habang naghihintay sa isang kanto. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang kumaway sa akin. Kahit medyo malayo at madilim, kita kong hawak niya ang kanyang tiyan
nang umangat siya sa aking sasakyan. Akala ko'y nasaktan lang, kaya agad ko siyang pinasakay. Pero pagkasakay niya, tsaka ko lang napansin ang matinding amoy ng nasira at nabubulok na karne na gumagapang sa loob ng sasakyan. Napailing na lang ako at agad na pinatakbo papalayo sa bayan. Ayokong madumihan ng amoy ang loob ng aking sasakyan, pero wala na akong magagawa dahil nakasakay na ito. Matagal ding hindi siya nagsasalita kahit itinatanong ko kung saan siya pupunta. Tanging sige lang, tuloy lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Lumiko kami sa daang napakalayo sa bayan, sa direksyong hindi ko pa napupuntahan. Dito talagang liblib at disyerto ang paligid. Walang tao o bahay na makikita. Paulit-ulit kong tinanong kung saan niya gustong bumaba, ngunit wala siyang matinong sagot. Nang marating namin ang dulo ng daan, doon lang siya nagpahinto at bumaba. Inabutan niya ako ng 500 piso bilang pambayad. Sobrang laki para sa biyaheng yon. Pero bago pa man ako makaalis, bigla niya akong hinawakan at sinabihang huwag munang umalis. Doon ko lang napagtantong hindi siya ordinaryong tao. Ang mga mata niya, pulang-pula na animoy nagniningas sa dilim ng gabi. May matatalas na pangil din siya na nakausli sa kanyang bibig. Ang boses niya, garalgal na para bang nagmumula sa impyerno. Kinilabutan ako nang sabihin niyang aswang siya. At kung iiwan ko siyang nasugatan sa daan, hinding-hindi niya ako pakakawalan. Babalikan daw niya ako kasama ang aking pamilya para gantihan. Sa takot, pumayag akong ihatid siya pabalik sa bayan. Matagal kong pinag-isipan habang bumibiyahe kung tama ba ang aking ginawa. Ngunit naisip ko rin na baka nga naman mabuti siyang nilalang kahit aswang siya. Sinunod ko na lamang ang kalooban ng Panginoon na tulungan ang nangangailangan. Nang makauwi, agad kong kinuwento sa aking asawa ang lahat. Siyempre, natakot din siya, pero pinayuhan niya akong wag nang mag-alala. Ang mahalaga raw ay ligtas akong nakauwi at walang nasaktan. Mas mainam daw na maging bukas ang isip ko sa mga gaya niyang nilalang, na marahil ay mabuti rin naman ang kalooban kahit kaiba sila sa atin. Kaya naman kahit natatakot, unti-unti kong tinanggap na mayroong iba't ibang uri ng nilalang dito sa mundo. Ang mahalaga ay manatiling bukas ang puso sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Ito marahil ang aral na nais ipaabot sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng misteryosong pasaherong iyon. Pagkaraan ng aking kakaibang karanasan, unti-unti ko nang binago ang aking gawi sa trabaho. Hindi na ako nagbibiyahe ng madilim at tumatanggi na sa mga pasaherong gustong magpunta sa mga liblib na lugar. Mas pinipili ko na lang huminto ng maaga at makauwi agad sa aking pamilya. Bagamat natatakot pa rin ako, unti-unti ko ring nakakalimutan ang misteryosong lalaking aswang na naisakay ko noon. Naisip ko na marahil may mabuting hangarin din naman siya at hindi niya intensyon na takutin ako. Baka nga siya ang nangangailangan ng tulong noon, ngunit nag-alala lang na baka siya'y iwasan dahil sa kanyang anyo. Isang araw, habang nagbabiyahe ako ng umaga, may nakasalubong akong batang lalaki na nakaupo lang sa tabi ng daan. Mukhang ilang araw na siyang nakatambay doon, at sa awa, nilapitan ko siya at inalok ng isakay sa akin ng libre.
Hindi naman malayo sa bayan ang pupuntahan niya, kaya madali lang akong pumayag. Habang bumabiyahe kami, napag-usapan namin ang tungkol sa buhay niya. Isinalaysay niya na ilang linggo na siyang nakatira sa lansangan matapos makipag-away sa kanyang magulang. Umalis na lang daw siya sa bahay dahil hindi na siya tinatanggap doon. Naramdaman ko ang lungkot sa boses ng batang lalaki. Mula noon, naisip kong maraming pagkakataon na maaaring mali ang ating paghatol sa iba nang hindi man lang natin sila unawain. Kagaya ng bata, posibleng may mabuting dahilan siya kung bakit umalis ng bahay. Ngunit agad nating hinusgahan bilang isang masamang anak. Kaya pagdating namin sa bayan, hindi ko na siya pinaurong sa dating kinaroroonan. Sa halip, dinala ko siya sa bahay namin at nakiusap sa aking asawa. Nabigyan siya ng pagkain at tutuluyan sandali. Buti na lang at pumayag ang aking asawa. Pinakain at pinatulog muna namin ang bata bago ko siya ihatid kinabukasan sa kanyang lola na malapit lang din sa amin. Lubos ang pasasalamat ng bata sa aming tulong. Masaya akong nakapagbigay kami ng kaunting pag-asa sa kanya. Nalaman ko na rin ang kanyang pangalan, si Eman. Marahil ito ang paraan ng Panginoon upang turuan akong maging bukas palagi sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Kaya ngayon, kapag may nakikitang homeless o pulubi sa daan, hindi na ako tumatanggi na sila'y isakay kahit saglit lamang. Binibigyan ko sila ng pagkakataon na makapagpahinga kahit papaano habang bumibiyahe. Nakakapagkwentuhan din kami kung trip nila, kaya nakakaramdam sila ng kaunting kaligayahan. Sa ganitong paraan, naibabahagi ko ang kaunting biyaya na natanggap ko mula sa Panginoon. Alam kong marami pa akong kakaining aral sa buhay, pero masaya akong unti-unti ko nang naiintindihan ang kahalagahan ng pagmamahal sa ating kapwa, anuman ang kanilang estado sa buhay. Simula nang maging bukas ang aking pag-iisip sa iba't ibang uri ng tao, naging mas makahulugan ang aking buhay bilang isang driver. Hindi na ako natatakot na dumaan sa mga dating liblib na lugar. Alam kong may mabubuting nilalang din naman, bagamat kakaiba sa itsura o ang ugali nila. Ang mahalaga, lahat naman tayo ay mga nilikha ng Diyos na dapat magmahalan. Isang hapon, pabalik na ako sa aming baryo nang maisipan kong dumaan sa dating kinatatakutan kong daan. Ito ay ang lugar kung saan ako unang nakasalamuhan ng isang aswang. Nung una, kinakabahan ako. Ngunit ipinagpatuloy ko pa rin ang biyahe. Sa aking pagkagulat, napansin kong ang dating madilim na lugar ay may ilaw na ngayon. May mga bahay ding nakatayo kung saan dating wala. Kinilala ko na ito ang tinutuluyan ng aking misteryosong pasahero noon. Naisip kong baka narito na siya. Kaya tumigil ako saglit upang masilip ang lugar. Bigla kong naalala ang mga sinabi niya nung gabing yon, na hindi lahat ng kagaya niya ay masama. Marahil nga ay tama siya at gusto rin lang naman nila ng isang tahimik at payapang pamumuhay. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon kung lalapit ba ako roon, may biglang tumakbo papalapit sa akin. Napasingap ako nang makilala ko siya, ang aking pasaherong aswang. Ngunit kaiba na ang itsura niya ngayon. Tila isang ordinaryong lalaki na siyang lumapit sa akin nang may malaking ngiti sa muka. Walang pangil o namumulang mga mata. Tila isang normal na tao lang siyang masayang bumati sa akin. "Melchor, ikaw ba yan?" Bungad niya.
Sa hindi malamang dahilan, natuwa ako sa pagkikita namin. Oo, ako nga. Kamusta na? Bati ko. Ikinuwento niya na unti-unti na silang tinatanggap ng mga tao sa kanilang komunidad. Nagkaroon na sila ng sariling sistema ng kuryente at tubig. May mga batang aswang na nasasali na rin sa mga paaralan. Sa wakas, nakita kong natutupad na ang pangarap niya noon na mailantad ang kanilang komunidad ng hindi kinatatakutan. Natutunan ko ring hindi lahat ay kung ano ang itsura mo sa labas. Ang mahalaga, maganda ang iyong puso't pag-uugali. Mula noon, laging dinadaanan ko ang kanilang baryo tuwing umuuwi ako. Kapag may oras, tumatambay muna ako doon kahit saglit upang makipagkwentuhan sa aking bagong kaibigan. Lubos ang pasasalamat niya sa aking pagtanggap sa kanila bilang mga nilikha ng Diyos na pantay ng karapatan na mabuhay ng maayos at payapa. Dahil doon, lalo kong napagtanto na lahat nga ay may parehong halaga sa paningin ng lumikha. Ang pagmamahal at paggalang sa kapwa, ang susi sa mapayapa at masagana nating pamumuhay, maging tao man o hindi. Taon na ang nakalipas mula nang unang makilala ko ang aking kaibigan na aswang. Ngayon ay malaki na ang pagbabago sa amin pareho at sa aming komunidad. Ako ay patuloy pa rin sa aking trabaho bilang isang jeepney driver. Mas masaya na akong nagbabiyahe ngayon dahil alam kong bukas na ang lahat sa iba't ibang uri ng tao. Walang diskriminasyon o takot sa kakaiba. Lahat tayo'y iisa sa paningin ng Diyos. Si Eman, ang batang lansangan na una kong sinakay, ay college student na ngayon. Malaki ang ipinagbago ng kanyang buhay at patuloy kaming nag-uusap tuwing umuuwi siya sa amin. Para ng pamangkin ang turing ko sa kanya. Ang baryo ng mga aswang, ayon sa aking kaibigan, ay patuloy na umuunlad. Marami na silang nakikitang tao na dumadalaw o namimili na doon ng hindi natatakot. Nag-aaral at nagtatrabaho na rin ang ilan sa kanila sa bayan. Unti-unti silang tinatanggap bilang bahagi ng komunidad. Kahit pa marami ang pagsubok at pasakit na dumating, patuloy kong tinataguyod ang aking pananaw na lahat ay may karapatang mabuhay ng payapa at pantay-pantay. Ipinagmamalaki kong naging bahagi ako ng pagbabago sa aming maliit na bayan. Ngayon, habang patuloy akong nagbabiyahe araw-araw, masaya akong nakikita ang resulta ng aking munting pagsisikap. Bawat ngiti o kaway ng aking mga pasahero, nagsisilbing inspirasyon na magpapatuloy sa landas ng pagmamahal at katarungan. Sa huli, ang lahat ng pagsubok at sakripisyo ay magiging kapaki-pakinabang. Ang mahalaga, manatiling bukas ang puso't isipan sa iba't ibang uri ng tao. Doon tayo matututo at magiging mabuting halimbawa sa ating kapwa. Ipagpatuloy lamang natin ang pagmamahal at sa ganitong paraan, magkakaroon ng tunay na kapayapaan at kaunlaran, hindi lamang sa ating bayan, kundi sa buong mundo. Hanggang dyan po mga kaistorya ang aking kwento. Ako po si Melchor, ang inyong kaistorya. Isang mapagpalang araw po Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bitoy. Isang ordinaryong tao at residente ng Bicol. Simple lang ang buhay ko rito sa aming bayan na tahimik at payapa. Sa aking mahigit 30 taong gulang, kabisado ko na ang bawat sulok ng lugar na ito. Dito ako ipinanganak at lumaki sa piling ng aking mga magulang. Mahirap man ang buhay, busog naman ang tiyan dahil sa biyaya ng dagat.
Nag-iisa akong anak at kahit paano'y napag-aral ako ng mga magulang ko hanggang high school. Pagkatapos kong makatapos, naisip kong humanap ng trabaho upang makatulong sa pamilya. Napunta ako sa pier bilang isang kargador o tagabuhat. Doon ko nakilala ang iba pang mga kasamahan ko na gaya ko rin, mga binata na hindi nakatapos ng pag-aaral pero masipag namang kumayod para mabuhay. Taon-taon, daan-daan ng mga bangkang dumadaong dito sa amin na nagmumula pa sa malalayong lugar. Kapag maraming biyahero, tiyak na marami ring bagahe ang kailangang iakyat at ibaba. Yun ang pagkakataon namin na kumita. Nakasanayan ko nang bumangon ng maaga upang makapwesto sa pier at maghanap ng mga pasahero na maaari kong paglingkuran. Kapag walang dumating na biyahero, nag-aabang lang kami roon maghapon. Kapag swerte naman, aabutin kami ng gabi dahil sa dami ng kargang dala ng mga taong iyon. Pagod man, ay masaya kaming kumikita. Sa gabi naman, kung may mga barkong dumadating, mas mataas ang singil namin dahil tiyak na mas mabigat ang mga karga nila. Minsan nga, kahit hindi na kami makatulog dahil sa dami ng trabaho, basta may perang pumasok sa bulsa ay masaya na kami. Ngunit hindi lahat ng araw ay puno ng saya at biyaya. May mga pagkakataong mas masahol pa sa impyerno ang nararanasan namin. Tulad ng gabing iyon, Desyembre ng taong 2021 nang dumating ang isang barkong galing sa malayong lugar. Hindi ko na inalala ang buong pangalan pero sigurado akong hindi ito pamilyar sa akin o sa sino mang taga roon. Huminto ito ng 12:00 ng gabi nang halos lahat ng tao sa bayan ay mahimbing nang natutulog. Ang tanging gising lang noon ay kami, ang ilang tagabuhat na inaasahang tutulong magbaba ng mga bagahe. Kami ay 3 lamang, si Leo, si Jose at ako. Matagal na namin ginagawa ang trabahong ito, kaya alam na namin ang gagawin kahit madilim at magdamag na. Lumapit sa amin ang isang misteryosong lalaking naka-jacket at naka-shades. Mukhang dayuhan ito dahil hindi ko maiugnay ang kanyang itsura sa sino mang kakilala ko rito. Tinanong niya kami kung pwede ba naming tulungan siyang magbaba ng mga bagahe sa kanilang sasakyan. Tumango kami at pumayag dahil malaki ang kikitain namin. Pagpasok namin sa loob ng barko, bumungad sa amin ang matinding amoy na parabang may nabubulok na karne doon. May mga balding puno ng dugo at tuyong lamang loob. Kadiri. Ngunit dahil sa pangako ng malaking halaga, ipinagpatuloy pa rin namin ang trabaho. Dahan-dahan naming inilipat ang mga mabibigat na balde palabas ng barko, patawid sa troso hanggang sa maiakyat sa truck sa labas ng pier. Ngunit habang papalapit si Leo sa truck, bigla siyang natapilok. Bumagsak ang hawak niyang balde at sumabog ang laman nito. Doon ko lang napagtanto na hindi pala karne ng hayop ang mga nilalaman ng balde. Ito pala ay mga bahagi ng katawan ng tao. Napakaraming dugo at bahagi ng kamay at paa ang tumambad sa sahig. Sa gulat ko, bigla kong napansin na papalapit na sa amin ang misteryosong lalaki. Ngunit ngayon, nakita ko na ang tunay niyang anyo. Isang halimaw. Isang aswang. Pagkakita ko sa tunay na anyo ng lalaking iyon, para akong nanigas sa takot. Ang mga mata niya ay kulay pula, puno ng galit at gutom.
Ang bibig niya ay puno ng matatalas na ngiping handang lamunin ang sino mang malapit sa kanya. Ang buhok niya, mahaba at marumi, tumatakip sa kanyang mukha na nagbibigay ng mas nakakatakot na itsura. Hindi na siya yung taong kanina lang. Ngayon ay isa na siyang nilalang mula sa pinakamadilim na sulok ng impyerno. Isa siyang ganid at mabagsik na halimaw na handang pumatay para makaagaw ng buhay. Sa isang iglap lamang, nasa tabi na niya si Leo. Tila wala siyang habas na sinaksak ang matatalas niyang ngipin sa leeg ng kaibigan ko. Sumalimbay sa ere ang napakaraming dugo galing sa sugat. Sumisigaw si Leo sa sobrang sakit, ngunit wala siyang magawa. Pinilit pa rin niyang kumawala, pero lalo lang lumalalim ang kapit ng halimaw. Sa pagkakaalam ko, kapag nakagat ka ng ganitong uri ng nilalang, wala ka ng pag-asa. Ipaglalaban mo man, tiyak na sa kanya ka pa rin magwawakas. Tumakbo pa si Leo palayo, pero dahil sa dami ng nawala niyang dugo, hindi na niya kinaya. Bumagsak siya sa sementadong sahig at halos wala ng buhay. Gusto pa sana siyang salakayin ulit ng halimaw, pero huli na ang lahat. Walang anumang galaw o tunog ang lumabas mula sa katawan ni Leo. Patay na siya. Nilingon ako ng aswang. Nakatingin sa akin na para bang pinag-iisipan kung ako ang isusunod niyang babantayan. Ngunit bago pa man niya ako masalakay, bigla niyang itinuon ng pansin sa natitirang kasama ko. Mukhang si Jose ang napili niyang pangalawang biktima. Sumugod ito agad habang tumatakbo papalayo ang kaibigan ko. Naiwan ako mag-isa, puno ng pangamba at takot. Alam kong kailangan ko nang umalis dito kung ayaw kong mawalan ng buhay. Kaya naman tumakbo ako palabas ng pier. Hindi tumitingin at paurong o humihinto man lang. Patuloy lang ang aking pagtakbo hanggang sa makarating sa aming tahanan. Pumasok ako kaagad at isinara ang lahat ng pinto at bintana. Kinuha ko ang lahat ng bagay na makakapangalaga sa akin, gaya ng krus, rosaryo, kampana, kandila at banal na tubig. Inihanda ko ang aking sarili sakaling bumalik pa ang halimaw na iyon upang ako'y saktan. Buong magdamag akong gising at nag-iingat. Lagi kong tinitignan ng paligid kung may makikita akong kakaibang galaw o tunog. Patuloy ang kabang nararamdaman ko na para bang anumang oras ay maaaring may pumasok na sa bahay at biglang kumitil ng aking buhay. Hindi ako nakatulog kahit na anong gawin ko. Naisip ko pa nga noon na baka panaginip lang ito. Nasana'y pagmulat ko ng mata. Wala sa lahat ng ito ang nangyari. Ngunit sa bawat paggising ko, naaalala kong lahat ng yun ay totoo. Kinabukasan, pumunta ako sa pier upang alamin kung anong nangyari pagkatapos kong tumakas. Doon ko nakita ang mga labi ng aking mga kaibigan. Walang buhay sina Leo at Jose. Ang mga katawan nila, puno ng gasgas at sugat mula ulo hanggang paa. Lumapit sa akin ang gwardya at ikinuwento ang nangyari. Narinig daw niya ang mga hiyaw namin kaya lumabas siya upang tingnan. Doon niya nakita ang halimaw na kinakain ng mga labi ng aking mga kasamahan. Agad siyang nagpaputok ng baril sa direksyon nito. Ngunit mabilis itong nakatakas papalayo. Naiwan lang ang mga labi ng mga biktima nito bilang ebidensya sa krimeng naganap. Dumating din ang mga pulis at kinuhanan kami ng salaysay tungkol sa nangyari.
Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli o napapanagot ang salarin. Parang bigla na lang itong nawala matapos ang gabing yon. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makakalimutan ang takot at pangamba sa gabing yon. Minsan naaalala ko pa rin ang mukha ng halimaw at ang pagkawala ng buhay ng aking mga kaibigan. Kahit lumipat na ako ng tirahan at nagsimula ng bagong buhay, hindi pa rin nawawala ang alaala ng nakaraan. Minsan, sa pagtupad ng aking mga gawain araw-araw, bigla ko itong naaalala. Bigla kong mararamdaman ng takot na tila ba'y bumalik sa nakaraan. Ngunit patuloy lang akong lumalaban. Alam kong hindi magbabago ang nakaraan, pero kailangan kong harapin ang kinabukasan ng may pag-asa at pananampalataya. Dahil kung mananatili lang ako sa nakaraan, hindi ako magkakaroon ng hinaharap. Kaya magpapatuloy ang buhay at dadalhin ko ang alaala ng nakaraan bilang babala ng mga bagay na maaaring mangyari kung sakaling makasalamuha ko muli ang ganitong uri ng nilalang. Dumaan ng ilang araw matapos ang nakakatakot na karanasan ko sa pier kasama ang halimaw. Unti-unti ko nang nakakalimutan ang pangyayari. Hanggang isang araw, nabalitaan kong may iba na namang nawawala sa aming lugar. Si Aling Nena, ang matandang nagtitinda ng mga gulay sa palengke. Bigla na lamang umanong nawala isang gabi. Wala siyang paalam o pasabi sa kahit na sino bago mawala. Ang sabi ng iba, baka raw nitong mga nakalipas na araw lamang ito nangyari. Nababahala ako dahil naaalala ko ang itsura ng halimaw na nakita ko. Paano kung bumalik ito upang dumakip ng panibagong biktima? Paano kung si Aling Nena ang kanyang napiling kainin? Kinilabutan ako sa naisip kong iyon. Nang sumunod na gabi, muli akong nagpuyat at bantay sarado sa aming bahay. Hinanda kong muli ang aking mga pananggalang gaya ng krus at benteng asin. Taimtim kong ipinagdasal na sana'y ligtas ang lahat. Bigla akong nagising nang may marinig na malakas na kalabog sa labas. Para bang may dumapa o bumagsak na malaki at mabigat na bagay. Dahan-dahang tumayo ako at lumapit sa bintana upang tingnan kung ano yon. Sa liwanag ng buwan, nakita kong nakandusay sa lupa ang isang malaking nilalang. Mukhang isang hayop ito, ngunit may kakaibang anyo. May mahaba itong buntot na kulay itim at nakatayo ang balahibo nito. Ang ulo nito ay hugis ulo ng tao, ngunit may matatalas na pangil at matitingkad na tenga. Nang marinig nitong bumukas ang pintuan ko, dali-daling tumakbo ito papalayo hanggang mawala sa paningin ko. Muling kumulo ang takot sa dibdib ko. Posible bang nagbalik ito upang humanap ng bagong makakain? Kinabukasan, may nagbalita sa akin tungkol kay Aling Nena. Natagpuan na ang kanyang bangkay sa isang sulok ng baryo. Puno ito ng gasgas at galos. At halos maagnas na dahil sa tagal na hindi natagpuan. Dali-daling pumunta ako sa punerarya kung saan dinala ang kanyang labi. Gusto kong makita ang itsura upang masigurong hindi ito ang gawa ng halimaw. Ngunit nang makita ko ang kalagayan ni Aling Nena, napatunayan kong iba ang pumatay sa kanya. Ang mga galos niya ay hugis ng pangil at kuko ng hayop. At ang bahagi ng kanyang leeg ay parang kinagat ng malalaking ngipin ng isang nilalang. Walang duda, isa nga itong ganid na halimaw na kumitil ng buhay ni Aling Nena. Mula nun,
Naririnig ko ng madalas ang tungkol sa mga taong nawawala sa aming lugar. Lagi na lang may nagiging biktima tuwing madilim na. At sa tuwing may namamatay, laging may nakakakita ng mga misteryosong nilalang na gumagala sa paligid. May nakakita ng isang babaeng may mahabang buhok na humahabol sa mga tao sa gabi. May nakakita naman ng isang lalaking mukhang tao pero matatalas na pangil at mahahaba ang paa. At ang iba na may nakakita ng mga hayop na hindi pamilyar tulad ng aking nakita. Unti-unting kumakalat ang takot sa aming bayan. Sinasara na ng maaga ang mga tindahan at bahay upang maiwasan ng mapahamak. Patay sinding nag-iingat ang lahat kapag gabi na. Walang gustong maging susunod na biktima. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagdami ng mga pagpatay o nawawala. Parang walang tigil ang mga halimaw sa paghahanap ng bagong mga buhay na maaaring kainin o wasakin. Ako man ay natatakot. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko magagawa pang maging matapang o lumaban. Pero kung isang araw, ako naman ang kanilang pagtutuunan ng pansin, handa ba akong harapin ang ganitong kamatayan? Sa ngayon, patuloy lang akong mag-iingat, magdarasal at mananampalataya na sana ay mawala na ang mga halimaw na ito. Na sana'y muling maging tahimik at payapa ang aming bayan. Mahigit isang buwan na ang nakalipas mula nang simula ng mga halimaw ang pag-atake at pamamaslang sa amin. Pero sa halip na humina, lalo pang dumami at lumalakas ang mga ito. Parang walang katapusan ng kanilang kalupitan at kasamaan. At dahil dito, kami ring mga tao ay unti-unting nawawalan na ng pag-asa. Ramdam na ramdam ang pangamba tuwing gabi. Walang makatulog ng mahimbing dahil lagi na lang may nagiging biktima. May mga pamilya nang umaalis at lumilipat ng tirahan dahil sa takot. Pero karamihan sa amin ay walang choice kundi manatili rito. Wala ring ibang mapupuntahan kaya't sa gabi, nagkukumahog kaming maghanda ng mga pananggalang laban sa mga halimaw. Nagsisipag man kami. Tila ba walang saysay ang lahat? Kapag trip nilang pumatay, wala silang pakialam kahit ano pang proteksyon ang ihanda mo. Madali para sa kanila na sakmalin ang sino mang gusto nilang kainin. Isang gabi, habang nag-iikot ang barangay tanod upang magbantay, bigla siyang sinugod ng isang malaking nilalang mula sa mga kadiliman. Napakabilis nitong kumilos at agad na napatay ang kaawa-awang tanod. Walang nagawa ang baril o anumang sandata niya laban dito. Kinabukasan, nadatnan na lamang ang kanyang bangkay na nakahandusay sa daan. Puno ng mga galos at sugat mula ulo hanggang paa. Grabe, kahit ang pinakamatapang sa amin, walang laban sa lakas ng mga halimaw. Dahil dito, muling nagpulong ang mga tao upang maghanda ng bagong plano. Kailangan na raw nilang ibahin ang diskarte at gumamit ng iba't ibang paraan upang mapuksa ang mga nilalang. Pinag-usapan nila kung paano nila ito maaaring patayin o puksain. May nagmungkahi na gumamit ng mas malakas na armas tulad ng shotgun o rifle upang siguradong mapatay ang mga ito kapag nabaril. Ang iba naman ay nais maghanda ng mga bitag na panghuli upang mahulog rito ang mga halimaw. Pero karamihan sa amin ay walang akses sa mga ganitong klase ng sandata. Wala rin kaming kaalaman kung paano gumawa ng mga bitag na kakayahin ang lakas ng mga nilalang.
Kaya napagdesisyonan na ang pinakamabisang paraan ay ang mag-alay ng tao bilang pangsakripisyo. Ito ang iminungkahi ng matandang kapitan sa aming lugar. Sabi niya, kailangan lang daw naming pumili ng isang tao araw-araw na ihahandog bilang alay sa mga halimaw. Kapalit nito ay ipangako nila na titigil na sila sa pagpaslang sa iba pa naming kababayan. Hindi ako sumang-ayon dito. Una sa lahat, iligal at labag sa batas ng Diyos ang pag-aalay ng tao. At pangalawa, hindi sigurado natuto pa rin nga ng mga halimaw ang usapan. Paano kung kainin lang nila ang haing alay tapos patuloy pa rin silang pumatay? Ngunit karamihan sa mga tao, sa takot at desperasyon, ay pumayag sa planong ito. Kaya naman kinabukasan, inanunsyo ng kapitan na simula sa araw na iyon, may isang tao ang ihahatid sa tabi ng kagubatan bilang handog sa mga nilalang. Pinili niyang una munang isakripisyo ay ang isang dalaga mula sa kabilang baryo. Dumating ang hapon at dinalangan nila ang babae. Nakakadena ito habang paluhod na nagmamakaawa pero walang pakialam ang mga tao. Iniwan lang siya roon mag-isa hanggang sa gabing yon. Kinabukasan, wala nang nahanap na labi ng babae, maliban sa mga bakas ng dugo sa damuhan. Matapos ang insidente ng pag-aalay ng dalaga bilang pangsakripisyo, inasahan naming lahat na titigil na ang mga atake ng mga halimaw. Ngunit hindi iyon nangyari. Bagkus lalo pang dumami at nag-iba ang kanilang pag-atake. Sa halip na pumatay lang sila kapag gabi, ngayon ay pati sa araw ay naghahasik na sila ng lagim. May mga nawawala ng tao kahit tanghali ang tapat. Meron ding nakakakita sa kanila kahit sa liwanag ng araw na para bang nang aasar lang sila sa amin. Lumala ang takot ng mga tao. Nagsara na ang mga paaralan at opisina dahil ayaw nang lumabas ng mga tao. Pati pagpasok sa trabaho ay iniwasan na. Lahat ay nagkukumahog na makaalis ng bayan. Ngunit wala namang tumatanggap sa amin sa ibang lugar dahil sa mga balita tungkol sa mga atake ng halimaw. Para bang nasa martial law ang aming bayan. Bawal na ang gumala lalo na kapag gabi. Pinagbawal din ang magtipon-tipon o magpulong-pulong. Pati ang pag-uusap tungkol sa mga halimaw ay ipinagbabawal na. Ang sino mang lalabag ay agad hinuhuli at ikukulong. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagdami ng mga napapatay at nawawala. At dahil wala nang makain o maatake ang mga halimaw, unti-unti na nilang sinisimulang salakayin ng mga sundalo at pulis na nagbabantay. Kahit sila ay hindi ligtas sa nangangalit na mga nilalang. Isang hapon, habang nagpapatrolya ang mga sundalo, bigla silang hinagisan ng malalaking buto mula sa gubat. Paglingon nila, nakita nila ang dalawang malalaking halimaw na waring mga aso. Ngunit may tindig at kakayahang kumilos ng isang tao. Nabaril nila ito ng maraming beses, ngunit parang walang epekto sa mga nilalang. Sa halip, lalo lang silang ginanahan na atakihin ng mga sundalo. Isinugod nila ang mga ulo nila at ipinagahampas ang malalaking paa na may matatalas na kuko. Dalawa sa mga sundalo ang agad na nasugatan ng malubha. Napilitan silang umatras at bumalik sa bayan. Nang gabing yon, nagtipon ng mga matatanda upang mag-usap. Aminado silang mali ang desisyon nilang mag-alay ng tao. Sa halip na mapayapa ang mga nilalang,
lalo pa silang naging ganid at masiba. Kaya't kailangan nilang maghanap ng ibang solusyon. Iminungkahi ng iba na simulan na ang paghahanda para sa evacuation. Kailangang iwan na namin ng bayan at humanap ng lugar na ligtas sa mga halimaw. Ngunit karamihan ay tumutol dito dahil wala naman silang ibang matatakbuhan. Sa huli, naisipan nilang humingi ng tulong sa simbahan. Magpapamisa at mananalangin sila ng sabay-sabay sa kaligtasan ng bayan mula sa mga nilalang. Mag-aayuno at magdadasal ng walang humpay hanggang sa tuluyang mawala ang mga halimaw. Ito na lang ang natitirang paraan para sa kanila. Kinabukasan, dumalo ang halos buong bayan sa misa. Matapos ito, ay nagprosesyon sila at nagdasal sa plaza ng bayan. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga pagtitipon at pagdadasal hanggang sa magdilim. Ngunit sa ikatlong gabi ng kanilang pagdarasal, biglang may sumugod na halimaw at kinagat ang isang matandang lalaki. Dumami pa ang mga nagpakita at nagsimulang manakit at pumatay ng tao. Lalong kumalat ang takot at kaguluhan. Ang inaasahang magiging daan tungo sa kaligtasan ay naging sanhi pa ng karagdagang kamatayan. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap at paraan ng mga tao upang labanan ng mga halimaw, wala pa rin silang nakitang solusyon para tuluyang mapuksa ang mga ito. Patuloy lang ang pagdami at paglakas ng mga nilalang. Tila ba lalo silang naliligayahan sa tuwing may nadadakip o napapatay na tao. Walang kamatayan o sakripisyo ang sapat upang mapagbigyan ang kanilang kasipaan. Dahil dito, unti-unting nawalan ng pag-asa ang mga tao. Isa-isa na silang iniwan ng bayan. Naghanap ng mapupuntahan kung saan ligtas sila mula sa mga halimaw. Ngunit karamihan ay walang imik na tinanggap ang kapalaran nilang mamatay sa kamay ng mga nilalang. Naaalala ko ang mga mukha ng aking mga kapitbahay, kaibigan at maging kamag-anak na unti-unting nawala at namatay sa bayan na ito. Ako na lang mag-isa ang natitira sa aming baryo. Lahat ng minamahal ko ay nawala na. Natatakot din ako pero wala na akong lakas pang tumakas o lumaban. Hihintayin ko na lang dito ang aking kamatayan. Ngunit hindi ko inaasahan na babalikan nila ako para iligtas. Mabilis naming nilisan ng baryo para makamit ang kaligtasan ng bawat isa. Simula nang umalis kami sa baryong yon, hindi na namin alam kung ano na ang sitwasyon sa nasabing baryo magpahanggang sa ngayon. Hindi na rin namin ninais pa na bumalik sa baryong yon kailanman. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ang inyong kaistorya, Bitoy. Kamusta po kayong lahat mga kaistorya? Ako po si Martin. Hindi ko po tunay na pangalan. 37 taong gulang na, may asawa at 2 supling. Kami ay naninirahan sa lungsod ng Maynila. Ngunit dahil sa trabaho ko bilang kusinero sa isang restaurant, madalas akong lumuluwas sa iba't ibang lugar. Nung nakaraang linggo, habang abala sa pagluluto ng hapunan para sa mga customer, bigla akong nakatanggap ng text mula sa aking matalik na kaibigan nung high school na si Ray. 15 taon na rin nung huli naming pagkikita at hindi ko inaasahan na magkakaugnayan pa namin ang isa't isa. Inimbitahan niya ako sa kanyang baryo sa Cotabato upang dumalo sa binyag ng kanyang panganay na anak. Sa kabila ng maghapong pagod sa trabaho,
Naalala kong pumayag nga pala ako nang huli kaming magsalo ng alak ni Ray. Kaya't bagamat nalulunod sa gawaing bahay at walang oras para sa mahabang biyahe, naisip kong panindigan ang pangako at samahan siya sa espesyal na okasyon. Kinabukasan, maaga pa lamang ay sumakay na ako ng bus patungong Cotabato. Matagal-tagal na rin ang huli akong nakaluwas sa ganitong kalayo, kaya natutuwa ako sa magiging biyahe. Tahimik lang ang buong biyahe, marahil dahil madaling araw pa lamang nang umalis ang bus. Naaliw ako sa magagandang tanawin sa labas ng bintana habang unti-unting lumalayo sa syudad. Pagdating sa bayan ng Cotabato, sumakay ako ng tricycle papunta sa baryo kung saan nakatira si Ray at ang kanyang pamilya. Sinundan ko ang direksyon na ibinigay niya sa text. Pagbaba ko sa huling kanto, naglakad na ako ng ilang minuto hanggang makita ang kanilang tahanan. Masaya akong bumati sa aking matalik na kaibigan na halos hindi ko na makilala dahil sa tagal ng hindi pagkikita. Napakasaya ng kanyang pamilya sa aking pagdating. Lalo na ang kanyang asawa na si Ninita, na madamdaming nagpasalamat sa aking pagsisikap na dumalo. Pagkatapos naming magkamustahan at makapagkwentuhan tungkol sa naging buhay namin sa nakalipas na panahon, inanyayahan kami ni Ray na pumaroon na sa simbahan dahil malapit na ang naka-schedule na oras ng binyag. Ang simbahan ay hindi kalayuan mula sa kanilang bahay. Isang maliit ngunit makulay na gusaling bato na may matangkad na kampanaryo sa harapan. Sa loob nito ay makikitang maraming rebulto ng santo at angel na nakapaligid sa altar. Bagamat maliit lamang ito, mainit at buo ang samahan ng mga parokyano rito. Dumating kami sa simbahan na may ilang minuto pang natitira bago magsimula ang seremonya. Agad kaming pumwesto sa nakalaan naming upuan sa harapan malapit sa altar. Samantala, pinagmasdan ko ang mga taong dumadagsa upang makisaksi sa espesyal na pagdiriwang. Karamihan sa kanila ay mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ng mag-anak. Maya-maya pa ay nagsimula na ang binyag. Pinalabas ng ninong at ninang ang batang lalaki na makikinita ang saya sa mukha. Isinuot sa kanya ang puting damit na nagpatingkad sa kanyang kutis. Nang marating na nila ang harapan ng pari, muling nagpasalamat ang magulang sa lahat ng dumalo. Ipinaliwanag din nila kung bakit napili ang pangalang Daylan para sa kanilang sanggol. Pagkatapos noon, ay sinimulan na ng pari ang seremonya ng binyag sa pamamagitan ng pagsasayaw ng kanyang kamay at pagsasambit ng mga panalangin. Marahang ibinuhos ng pari ang tubig sa ulo ng sanggol habang binabanggit ang mga salitang nagpapahayag ng pananampalataya nito kay Hesukristo. Sa sandaling iyon, formal ng pinangalanan at tinanggap si Daylan bilang bahagi ng simbahan. Matapos ang maikling seremonya, ay nagpalakpakan ng lahat bilang pagbati sa bagong binyag na sanggol. Mainit ang samahan ng lahat habang natutuwa sa naging biyaya ng pagdiriwang. Pagkatapos magpasalamat sa pari at sa lahat ng dumalo, agad kaming bumalik sa tahanan ni Ray upang ipagpatuloy ang salo-salo para sa bagong binyag. Napakasaya ng pamilya ni Ray sa aking pagsama sa espesyal nilang araw. Masayang-masaya rin ako dahil nakapagbigay rin ako ng konting kasiyahan sa aking matalik na kaibigan. Pagdating namin sa bahay ay agad na inilabas ang handa nilang pagkain para sa salo-salo. Bumungad sa amin ang masarap na tamales, pansit, imbutido, lumpiang sariwa, lechong kawali at iba pang kalasa-lasa.
Laking tuwa ko nang mapansin kong mayroon ding kare-kare, ang aking paboritong putahe mula pa noong bata ako. Agad akong pumila at naglagay ng maraming serving sa aking plato. Walang sawa kong kinain ng bawat subo ng masarap na ulam. Habang abala sa pagsasalo, bigla kong naalala ang mga masasarap ding handa noong kasal namin ng aking asawa. Kung tutuusin, halos magkamukha lang din ang itsura ng handaan. Punong-puno ng pagkaing pang-okasyon na talagang nakalulunod sa panlasa. Matapos kaming mabusog sa hapag, lumabas muna ako upang makahinga ng sariwang hangin at makapagpahinga. Umupo ako sa ilalim ng puno sa tabi ng bakuran habang pinagmamasdan ng mga panauhin sa malayo. Nang mapagod na rin ang aking mga mata sa kakatingin, ipinikit ko na lamang ito sandali upang magpahinga. Bigla na lamang nagising ang aking diwa nang marinig ang malakas na tunog mula sa katabing bakuran. Dali-dali kong iminulat ang aking mga mata at tumingin sa pinanggalingan ng ingay. Doon ko napansin ang 3 lalaking walang suot na pang-itaas at abala sa paghihiwa ng isang malaking manok sa ibabaw ng mesa. Sa tuwing uusog ang kanilang mga kutsilyo, parang umaapaw ang dugo na tumatalsik sa kanilang mga katawan. Sa gulat ko, para bang isang maliit na kamay ang biglang nahulog mula sa hinahawakan nilang manok. Sa itsura nito, mukhang kamay ito ng isang sanggol o maliit na bata. Ngunit dahil medyo malayo ang aking kinaroroonan, hindi ko tiyak kung tama ang aking napansin. Dahil sa takot at gulat, agad akong tumayo at pumasok sa loob ng bahay nila Ray. Naisip kong baka nagkamali lang ako ng napansin dahil sa antok at pagod. Ngunit sa kabila nun, hindi ko mapigilang mag-alinlangan at maramdaman ang panganib. Pagpasok ko sa loob ng bahay, dumiretso ako sa kwarto kung saan ko iniwan ang aking maleta. Kinuha ko ang aking mga damit at iba pang personal na gamit at isinilid sa loob ng bag. Naramdaman kong kailangan ko nang umalis sa lugar na yon nang hindi nagpapaalam. Tahimik akong lumabas ng bahay at tumawid sa kabilang bakuran palayo sa handaan. Hindi ko ginustong daanan ang dinaanang daan dahil baka may makakita sa akin. Sa halip, tumakbo ako patungo sa likod at tumalon sa matarik na bakod ng kawayan. Nang makalabas ako ng bakuran, mabilis akong naglakad palayo habang patuloy na nag-iingat kung sakaling may susunod sa akin. Ngunit patuloy lang akong naglalakad nang walang humahabol o tumatawag sa aking pangalan. Sa di kalayuan ay nakita ko na ang daang papalabas ng baryo patungo sa bayan. Lumakas ang loob ko nang malaman kong malapit na akong makaalis sa lugar na yon. Ngunit bago pa man ako tuluyang makaalis, biglang narinig ko ang isang boses na tumatawag ng aking pangalan. Martin! Martin! Lumingon ako at nakitang papalapit sa akin si Ray na nagmamadaling hinahabol ako. Napatigil ako sa paglalakad at hinihintay siyang makahabol. Bakit ka aalis? May problema ba? Tanong ni Ray nang makalapit siya sa akin. Sa gulat at takot, hindi ako agad nakasagot. Tiningnan ko siya ng matagal at nag-aalinlangan kung dapat ko bang sabihin ang nakita ko at ang dahilan ng aking biglaang pag-alis. Ngunit bago pa ako makapagsalita, bigla na lamang siyang tumawa ng malakas. Alam ko na kung bakit ka umalis. Nakita mo siguro yung mga pinsan kong hinuhuli at tinutugis yung mga unggoy, no? Huwag kang mag-alala. Hindi yung kami ng sanggol. Karne lang yun ng unggoy na madalas nilang ulam. Sa pagtatapos ng kanyang paliwanag, nakahinga ako ng maluwag.
Nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang malaman ko na nagkamali lang pala ako ng akala. Nahihiya ako sa aking mga kaibigan dahil bigla akong umalis ng walang sabi-sabi. Kaya't nagpasya akong bumalik sa kanila at humingi ng paumanhin. Muli ay napuno ng saya at halakhak ang gabi habang ipinagpapatuloy ang aming salo-salo at inuman. Kahit hating gabi na, tuloy pa rin ang aming salo-salo at kwentuhan. Napakasaya dahil naipaliwanag na ang nangyari kanina kaya nawala na ang pag-aalinlangan ko. Patuloy kaming nag-iinuman at nagtatawanan kasama sina Ray at ang kanyang pamilya. Ngunit dahil sa dami ng alak na naubos, unti-unting nadarama ko ang antok at pananakit ng ulo. Naisip kong ito na ang senyales na panahon na para magpaalam at umuwi. Salamat sa mainit niyong pagtanggap. Masaya ako sa binyag ng inyong anak. Pero pagod na ako kaya magpapaalam na ako. Pahayag ko sa kanila. Oo nga pala. Ang layo ng biyahe mo pa Manila. Sige, hatid na kita sa terminal. Alok ni Ray. Ngunit tumanggi na ako dahil ayaw kong maabala pa sila. Sa halip, nag-book na lang ako ng Grab papuntang terminal ng bus at doon na ako maghihintay ng masasakyan pa uwi. Pagdating ko sa terminal, swerte naman dahil mayroon agad na available na bus palabas ng Cotabato. Kumuha ako ng tiket at umakyat na sa bus. Dahil sa pagod at antok, agad akong nakatulog nang marating ko ang upuan. Gumising na lamang ako nang marinig ang konduktor na nagsasabi na malapit na kaming makarating sa Maynila. Napatingin ako sa labas ng bintana at nakitang nasa syudad na nga kami. Naramdaman ko ang saya at ginhawa nang malaman kong nakauwi na rin ako ng ligtas. Habang naglalakbay pabalik sa aming tahanan, naalala ko ang mga pangyayaring ikinuwento ko sa inyo. Talagang isang adventure at learning experience para sa akin ang naging biyahe na ito. Bagamat nagkaroon ng ilang pagkakamali at naging malabo ang aking pang-unawa, natutunan ko na huwag agad manghusga nang hindi sinusuri ng mabuti ang mga bagay-bagay. Mas mainam talagang magtanong at humingi ng paliwanag bago gumawa ng conclusion. Sa susunod, magiging maingat at mapanuri na ako sa mga sitwasyon. At syempre, dadalhin ko ang natutunan ko sa biyaheng ito bilang aral sa hinaharap. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang po. Ako po si Martin, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.